Jesus. Thank you. Thank you, Heavenly Father. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit of the living God. Hallelujah. Magandang umaga po. Purihin ang Panginoon. Nakapag-live po ako ngayon. Thank you, Jesus. Pangatlong try ko na po ito. So magandang umaga sa lahat ng mga kapatid sa Panginoon, sa Mighty Warriors Christian Fellowship. Salamat po sa mga taga-Doha, QICM, mga Reyes Decent Families sa Doha. Magandang umaga din. Kami po'y nananalangin para sa inyo dyan. Thank you sa patuloy nating pagsasama-sama sa pananalangin at sa ating pag-live broadcast ng ating Bible study. At welcome po ang lahat na makasama namin sa pag-aaral. Tayo po ay manalangin. Maraming salamat, Panginoon. Ikaw ang Diyos na nagtatakda ng lahat ng bagay. Mapurihan ka, maparangalan ka sa aming kalagitnaan. Naggagalak kami na magkasama-sama upang pagbulay-bulay ng iyong mga salita. Turuan mo kami, Panginoon. Maintindihan namin ito at maitanim ng malalim sa aming puso upang kaming lahat ay may pakinabang sa inyong salita at pakinabang din sa iyong kaharian. Sa inyong kapurihan at kaluwalhatian sa pangalan ng Panginoon Kristo at sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Amen. Amen. Thank you, Lord. Good morning, Sister Tess Yusi, Sister Jeneline Carlos Yusi, Sister Arlene Sarmiento. Ayan, marami pong salamat. Sister Luz Mandap, ayan, salamat po. Third try ko na po ito. Anyway, praise God. Lumitaw din po yung pagla-live. Okay. So, last week po, minsan lang din ako nakapagturo dahil ako po ay nagkaroon ng karamdaman. Pero ngayon, salamat sa Panginoon, tayo po ay magsasama-samang muli sa pag-aaral. So, last week po, napag-aralan din natin na sino man ng kapwa manggagawa ay hindi namumuhay ng may kataasan, lalo na sa paglilingkod. Kasi kapag mayroong pagmamataas ay doon nangyayari ang maraming mga hindi pagkakasundo-sundo. Ganun po. Ayan, Sister Evelyn Obleas, Brother Nan Carrion, Sister Norma Lemon, Sister Esther, ayan. So, ngayon po, ang ating pag-aaralan ay kahit sa salita, kailangan ang ating mga salita ay punong-puno ng pag-ibig. Kaya, so, last week, ang pag-ibig ay hindi mapagmataas. Diba? Alam po natin yan. Even yung 1 Corinthians chapter 13, hindi mapagmataas yan kapag ikaw ay tunay na umiibig. So, ngayon, ang pag-aaralan natin ay pag-ibig kahit sa ating mga salita. Punong-puno ng pag-ibig ang mga salita natin. Basahin po natin yan, Kawikaan chapter 12 verse 25. Kawikaan chapter 12 verse 25. Mababasa po natin, nagpapahina sa loob ng isang tao ang kabalisahan. Ngunit ang magandang balita'y may dulot na kasiglahan. So, ibig pong sabihin, bilang mga mananampalataya, wala pong mga harsh words na nanggagaling sa ating bibig. Yung kahit na halimbawa, merong hindi pagkakasundo, ang salita na mamumutawi pa rin sa ating bibig ay hindi yung makasasakit. Yung hindi yung mga salita na magbibigay ng kalungkutan sa ating kapwa. Sapagkat iyan ang tunay na marka ng isang mananampalataya na naniniwala at nagtitiwala sa Panginoon. Ang atin pong Diyos, bagamat siya ay diretso kong magsalita, pero iyan ay palagi punong-puno ng pag-ibig. Kaya sabi po dun sa verse 25, ang magandang balita ay may dulot na kasiglahan. So kapag ang ating salita ay malumanay at punong-puno ng pag-ibig,
nagbibigay ng kasiglahan sa anumang mga pag-uusap. The conversation, ika nga, yung pag-uusap ay nagiging maayos, masaya, may kasiglahan kapag ang ating mga sinasabi ay hindi matatalim ng mga salita sa ating kapwa, kundi malumanay at may pag-ibig sa ating kapwa. Kahit po sa Bagong Tipuan, sinasabi niyan, speak the truth in love. Magsalita ka man, pero punong-puno ito ng pag-ibig. Yan po ang sinasabi ng Panginoon. Ganon din ang sinasabi ng Kawikaan, chapter 16, verse 24. Kawikaan, chapter 16, verse 24. Ito po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Ang magiliw na pangungusap ay parang pulot-pukyutan, matamis sa panlasa, pampalusog ng katawan. Kaya tignan niyo po, no? Pati yung mga salita natin ay mayroong positibong epekto sa mga taong kausap natin. Yan, sabi niya, magiliw na pangungusap. Hindi ka nagsisino-sino, ika nga, kapag nagsasalita ka, ay buong respeto mong sinasabi yun sa iyong kapwa. Siyempre, matutuwa ang iyong kausap kung yun ang lumalabas sa ating bibig. Sabi niya, ang magiliw na pangungusap ay parang pulot-pukyutan. Alam naman po natin yung honey o yung pulot-pukyutan sa pagkatagalog. Mahaba po, no? Pulot-pukyutan. Pero sa English ay honey. Sabi niya, kapag yung salita natin ay pinipili nating mabuti, na hindi lang tayo basta magsasalita, iniisip muna nating mabuti yan. Sabi niya, parang pulot-pukyutan. Matamis ang mga pangungusap. Sabi niya, matamis sa panlasa, katulad ng pulot-pukyutan, matamis yan sa panlasa, pampalusog ng katawan. Alam naman natin po yung epekto ng honey sa atin. Isipin niyo po yung mga bubuyog, yung mga bees, sila ang kumukuha niyan, yung the sweetest part ng mga flowers, iniipon nila yan. Pag pinagsama-sama yan ng maraming mga pulot-pukyutan, yun ng mga bees, lumalabas doon ng honey. At yun naman ay nagiging pakinabang sa atin. Kaya nga, lagi pong ina-advertise, medyo may kamahalan ang honey na raw and wild, sabing ganon. Ibig sabihin, talagang diretso yan from the honeybees ng magkakasama, and then inilalagay na nila yan sa lalagyan. Maaring they purify it a little bit. Siyempre, hindi lang yung cold compress ang tinatawag doon, na hindi makakasira ng magandang properties ng honey. So, ganun din po ang ating mga salita. Kahit na pagod, kahit na ano pa ang sitwasyon, remember what we say affects other people. Nakaka-apekto po yun. Emotionally, masasaktan yan, maguguluhan yan kapag ang ating mga salita ay hindi natin pinipili. Kaya ang atin pong Panginoon, ganun din siyang magsalita sa atin. Kaya ang sabi doon, ang magiliw na pangungusap ay parang pulot-pukyutan, matamis sa panlasa, pampalusog ng katawan. Kaya nga, lagi po nating idinidiin ng ating mga salita ay laging positibo, hindi po negatibo. Kasi po, ang lahat ng negativity, ika nga, galing sa dyablo yan. Wala nang nakitang tama, laging mali. Hindi po gano'n ang isang mananampalataya. Ang mananampalataya, he always looks at the good side, not the bad side. Alam naman ng Panginoon na tayong lahat ay may kahinaan. Hindi pa tayo ganap na ganap. Kinokompleto pa niya tayo as time pass by. At habang patuloy tayong sumusunod sa Panginoon, lalong nagiging maayos ang ating pag-uugali, ang lumalabas sa ating bibig, sapagkat nagnanais tayo talagang sumunod sa Panginoon. So, kung ang mga tamang mga salita na lumalabas sa ating bibig ay magiging kasiglahan sa ibang tao, magiging matamis sa kanilang pandinig. Ganon din po ang sinasabi ng Kawikaan, chapter 22, verse 11. Kawikaan, chapter 2, verse
11. Kawikaan 22:11. Ang magiliw mangusap at may pusong dalisay, pati ang hari magiging kaibigan. Sipin niyo po, kahapon po was the celebration of Purim. Ibig sabihin po, yun ang celebration nung kapanahunan ni Queen Esther and Mordecai. In fact, meron po akong nakita na sa Persia, which is Iran now, meron talagang lugar kung saan yung mausoleo ni Mordecai at ni Esther magkasama pa. It is locked, nakalock yun. Pagpasok mo, it's a small entranceway. Pagkatapos may malaking bulwagan. At tapos mayroon pang isa pa at nakalagay sa walls, nakalagay sa kung it is in Aramaic, sabing ganon. It is written in Aramaic. Tapos yung kaloob-looban, nandoon yung parang casket na may cover, naka-identify yung kay Mordecai, naka-identify yung kay Esther. Kaya, they celebrate Purim sapagkat yun ang panahon na may sinabi ang kanilang kalaban si Haman, pero na-overturn yon so they can protect themselves sa araw na iyon na itinakda upang sila'y puksain. Kaya nga, ano ang nagpabago sa isip ng hari? Siyempre, sinabi doon na hindi pa naman siya pinapatawag, 1 buwan na. Pero sabi ni Mordecai, kaya kang nandyan for such a time as this. Kaya sige, sabi niya, mag-ayuno ng 3 araw nang walang pagkain, walang tubig. At pagkatapos, sabi niya, pupunta ko sa hari. If I perish, sabi niya. Pero dahil ang mga salita niyang namutawi sa kanyang labi, isang bagay din yun. Siyempre siya, lalo siyang pinaganda ng Panginoon sa harapan ng hari. And so, the king extended yung kanyang scepter, kaya nakalapit siya. So, nakipag-usap si Esther. Wala mo na siyang binanggit about kung anong gusto niyang sabihin. She invited the king for a banquet. So, it means, napakaganda ng naisip niya para ang hari at yung bisita, yun lang mga bisita niya ay ipag-celebrate niya. Parang ganon. Kaya 2 beses pa niyang ginawa yon. So, the king was, nag-iisip ang hari, ano kaya ang request ng aking asawa? Sabi niya, I can even give you half of the kingdom, sinasabi niya. But Esther chose her words wisely. So, kanina po, pinag-usapan na natin na kailangan punong-puno ng pag-ibig ang ating pananalita. Kaya nga, sinimulan natin yan ng basahin ang Kawikaan chapter 12, verse 25. Kawikaan chapter 12, verse 25. Ulitin ko lang po yung sinabi natin kanina. Nagpapahina sa loob ng isang tao ang kabalisahan. Ngunit ang magandang balita'y may dulot na kasiglahan. Kaya yun po, nagpapasigla ang mga magiliw na pananalita. Yan. Thank you, Sister Evelyn Obleo. Okay na. Sister Maricel Gamulo Tolentino. Okay na. Okay, thank you. So, kanina po, naudlot yung ating pag-aaral kasi nga, humina yung internet, nawala po. So, nagpapahina sa loob ng isang taong kabalisahan, ngunit ang magandang balita'y may dulot na kasiglahan. So, kapag ang atin pong mga salita ay punong-puno ng pag-ibig, magiging maganda sa pandinig ng tao ang ating kausap, kaya sabi niya, nagdudulot ito ng kasiglahan. Tapos, Kawikaan 16:24, binasa po natin, ang magiliw na pangungusap ay parang pulot-pukyutan. Matamis sa panlasa, pampalusog ng katawan. Kung papaano ang pulot-pukyutan or honey na matamis sa ating panlasa, sa ating dila, ganun din ang ating mga salita. Kapag maayos ang ating pagsasalita, tama ang ating sinasabi at gawin ito sa may kapakumbabaan na pananalita, bakit nga ba hindi magiging matamis ang ating pakikipag-usap sa ating kapwa? So, yung huli natin, binasa kanina, Kawikaan 22:11,
Kawikaan 22:11, ang magiliw mangusap at may pusong dalisay, pati ang hari magiging kaibigan. Kaya kanina po kinukwento ko si Queen Esther, si Mordecai, at kung papaanong sa pamamagitan ng pananalita ni Esther at sa kanyang countenance at sa kanyang mga salita ay ang hari ay nakinig sa kanya, at kung ano man ang binabalak sa kanyang bayan na nakatira noon sa Persia, sila ay naprotektahan nila ang kanilang sarili, na overturn yung unang sinabing decree ng hari, sapagkat pinili at inayos ni Esther ang kanyang pagsasalita. Si Queen Esther, inayos niya ang kanyang pagsasalita upang ito'y magiliw na masabi sa hari, na kahit na ang sasabihin niya ay seryosong bagay, pero hindi niya binigla ang hari, at talagang pinag-isipan niya kung paano niya ito sasabihin. Kaya nga ang hari ay nakumbinsi, at doon ding panahon na yon, si Haman, yung may balak ng masama sa kanila, siya ang naparusahan, at ang kanyang mga kababayan ay nakapaghanda sa araw na yon na itinakda, at nabaligtad ang decree, ika nga. So, ang magiliw mangusap at may pusong dalisay, pati ang hari ay magiging kaibigan. Kaya nga, ang atin pong pananalita ay pinag-iisipan natin para yung taong kausap natin ay hindi nasasaktan sa ating mga sinasabi kahit na iyon ay totoo. Sabi ko nga kanina, speak the truth in love. Magsalita ka ng katotohanan ng may pag-ibig. Yun po ay mahalaga sa atin. Ngayon naman, ano naman yung mga babala na kailangan nating iwasan? Kasi kanina, ano ang napakaganda ng nagagawa ng tamang pananalita. So ngayon naman, dito pa rin sa kawikaan, nandito tayo sa kawikaan. Alam niyo po yung Proverbs or kawikaan, marami po tayong mga practical na matututunan sa librong ito. Kaya Kawikaan chapter 10 verse 19, basahin po natin yan. Sabi niya, ang taong masalita ay malapit sa pagkakasala, ngunit ang nagpipigil ng dila ay dunong ang pakilala. Tignan niyo po yon. Ang taong masalita ay malapit sa pagkakasala, ngunit ang nagpipigil sa dila, ang nagpipigil ng dila ay dunong ang pakilala. Kaya nga, yan po ay sinasabi ng diretso sa atin ang salita ng Diyos. Kung mas marami kang sinasabi, mas maraming pagkakataong magkakamali ka at magkakasala ka. Kaya nga, few words, konti lang ang salita, pero ito ay punong-puno ng substance. Ika nga, ibig sabihin, matututo ka sa mga bagay na sinasabi mo. Ang mga tao matututo sa mga bagay na sinasabi mo, at hindi nawawala ng kabuluhan ang panahon ng iyong pagsasalita. Pero sabi niya, the more na marami kang sinasabi, mas malapit kang magkasala. Kaya po, iniiwasan natin ito. Binibigyan tayo ng babala ng salita ng Diyos na huwag tayong puro salita lang ng salita. There are times, just keep quiet. There are times to speak, merong panahon para magsalita, at merong panahon para tumahimik. Yun po ang sinasabi sa atin ng salita ng Diyos. Kawikaan 17:9. Kawikaan 17:9. Kawikaan chapter 17 verse 9. Heto po. Ang pagpapatawad sa kapwa ay nagpapasarap sa samahan, ngunit ang pagkakalat sa kasamaan ay sumisira sa pagkakaibigan. So ito po, napakaganda din at praktikal na sinasabi sa atin. Basahin natin uli. Ang pagpapatawad sa kapwa ay nagpapasarap sa samahan, ngunit ang pagkakalat sa kasamaan ay sumisira sa pagkakaibigan. Kaya yun po, no? Marami na tayong nasaksihang ganyan. Magkaibigan, pero dahil nagsiraan
O yung isa sumira, pinagsabi niya kung ano yung sinasabi ng kaibigan niya, in-expose niya ang kaibigan niya, anong nangyari? Nasira ang kanilang pagkakaibigan. Kaya doon po sabi niya, pero kung meron man na hindi pagkakaunawaan, madali kang magpatawad, nagpapatibay ng samahan, nagpapasarap ng samahan, ika nga. Kasi lahat naman tayo bilang tao ay wala namang ganap, walang perfect na person. Nauunawaan ng Panginoon yan. Pero hindi rin natin gagawing dahilan na yung mga sinasabi natin na hindi na natin babaguhin. Ibig ko sabihin, wag nating sabihin, ganyan na talaga ako Hindi po. Meron tayong pagkakataong magbago. Iba yon noon, iba yung ngayon. Kaya nga, binago na tayo ng Panginoon. We are already born again. Tayo binigyan niya ng bagong buhay, bagong pananaw, bagong pananalita, lahat bago. Kaya nga, dahil binago na niya tayo, sumunod lang tayo sa sinasabi ng Panginoon at matatagpuan natin ating sarili, napakasayang tao at napakagiliw magsalita at kapag tayo nagsasalita, pinakikinggan nila tayo. Dahil hindi nasasayang ang mga bagay na sinasabi natin. Kaya sabi doon, Kawikaan 10:19, Kawikaan 10:19, yung binasa po natin kanina, tapos binasa po natin yung Kawikaan 17:9. Yung sinasabi doon, kapag mas maraming sinasabi, mas malapit sa kasalanan. Yung Kawikaan 10:19 yun. Kawikaan 17:9, sabi, 17:9, ang pagpapatawad sa kapwa ay nagpapasarap sa samahan, ngunit ang pagkakalat sa kasamaan ay sumisira sa pagkakaibigan. Ayun po. Paano nasisira ang pagkakaibigan? Sa maraming salita. Kaya nga, ikaw ay kaibigan, pinagtitiwalaan ka. So sa oras na meron kang sinabi, laban sa iyong kaibigan at pinagkalat mo yun, masisira ang pagkakaibigan ninyo. Kaya marami pong mga pagkakaibigan dito sa lupa na nagkakasira-sira dahil sa mga pagsasalita. Kung tayo po pinagkakatiwalaan na sinabi sa atin ang kanilang mga problema, sinabi sa atin ang kanilang mga concerns, nag-pray tayo, tama na yon. Wag mo nang sasabihin yon sa iyong kapwa. Hindi makakatulong kung sino man ang makikinig noon kasi labas na siya doon. So yung kausap mo, magkasundo kayo ng mabuti. Pero wag na magsasalita ka laban kanino man. Kahit sa samahan ng pag-aasawa, importante yon. Hindi mo sinisira yung asawa mo sa iba. Kahit na nagkamali siya, hindi mo siya ipapahiya sa iba. You talk about it, pag-usapan nyo yon, ipag-pray nyo yon, pagpatawaran kayo, tapos na. Wala nang issue. Pero kapag may sinasabi ka pa rin, yun ang makasisira sa inyong magandang samahan bilang mag-asawa. So kung yun din ang gagamitin sa pang-araw-araw na buhay, sa pamilya, sa loob ng pamilya, sa pag-uusap nyo bilang magkakapatid, pag-uusap nyo bilang magkakapatid sa Panginoon sa lahat ng bagay, makaiiwas tayo sa hindi mabuting pagsasamahan. Tayo ay magiging kaibigan ng ibang tao na hindi natin sila sisiraan kailan paman. At hindi natin gagamitin ang mga sikreto nila laban sa kanila. Amen po. Tapos po, Kawikaan 27 verse 2. Kawikaan 27 verse 2. Kawikaan 27 verse 2. Bayaan mong iba ang sa iyo'y pumuri at ang bangko mo'y huwag buhatin ng sarili. Di po ba? Pinag-aaralan din natin yan sa Bagong Tipan. Don't think of yourself highly than all the rest. Doon po, sa Book of Philippians chapter 2 po yun. Huwag ka masyadong iniisip na ikaw ay sino-sino na. Hindi po. Huwag nating iisipin na mas mataas tayo kaysa sa iba. Kahit na nga ba tayo ay nandun sa ganong kalagayan. Respect everyone sapagkat pinagkatiwalaan tayong lahat ng Panginoon ng iba't ibang kakayanan. Kung sa iyo ay mas marami, purihin ng Panginoon. Kung sa iyo ay mas konti, purihin ng Panginoon. Kung ano ang pinagkatiwala niya, doon natin gamitin ang mga bagay na yun. Pero, hindi natin sasabihin na mas mataas tayo kaysa sa iba. Hindi po. Kaya,
Ito, binabanggit muli sa Kawikaan, huwag mong itaas ang iyong sarili. Huwag kang magmayabang. Pagka nagsimulang nagmayabang ka, yun na ang pasimula rin ng iyong pagkabagsak. Ang nagpapakababa ang itinataas at ang nagpapakataas ay ibinababa ng Panginoon. Kaya dito sabi niya, ang kumukuhang yung Kawikaan 27:2, Kawikaan 27:2, bayaan mong iba ang sa iyo'y pumuri at ang bangko mo'y huwag buhatin ng sarili. Amen po. Maliwanag po yun, ano? Maliwanag na maliwanag. Ulitin ko po. Bayaan mong iba ang sa iyo'y pumuri at ang bangko mo'y huwag buhatin ng sarili. Nasa Biblia po yun. Nasa Bible po yun. Kaya the more we read of the Word of God, marami tayong matututunan na marami din ang nakuha ng mga sayings, ika nga, o mga idioms, o mga sinasabi nila na very short lang. So, ganun din ang sinasabi ng salita ng Diyos. Bayaan mong iba ang sa iyo'y pumuri at ang bangko mo'y huwag buhatin ng sarili. Amen po. Kaya nga, sa ating pagsasalita, punong-puno ito ng pag-ibig. Na papahayag natin ang ating pag-ibig, ganun din sa salita. Hindi lamang sa gawa, kundi sa mabuting salita. Kaya pakaiingatan po natin ang ating sinasabi. It will affect other people. How they feel, how they think of themselves, how they perceive things dahil sa ating mga pananalita. Ingatan po natin yon. Kasi ang magandang pagsasalita ay nagbibigay ng kasiglahan sa iba, matamis ito sa kanilang pandinig, at magiging magiliw at pangungusap na dalisay. Yun po, kahit na yung hari ay magiging kaibigan mo. Ngayon naman, kung mahilig kang magsalita, ang sabi dito, ang taong masalita, mas malapit magkasala. At naghahanap ng kapahamakan kapag ang sinasabi mo ay hindi tama o kaya sinisira mo ang buhay ng iba, ipinagsasabi mo ang hindi mo sana dapat sabihin. Kaya nga, ang pangatlo pa, huwag mong itaas ang iyong sarili. Lahat pong iyan, pinag-aralan natin based on the book of Proverbs. Tayo po ay manalangin. Lord, marami pong salamat na ikaw ay Diyos na nagtutuwid sa amin, lalo na po sa aming pagsasalita. Kaya sabi mo po, guard your mouth, guard your heart, kasi magsimula yun sa aming puso na lumalabas sa aming bibig. Kaya gugwardyan po namin ang aming puso, gugwardyan din namin ang aming mga salita para ito ay maging matamis sa pandinig ng iba. Hindi nakasisira, hindi rin nagmamayabang, kundi punong-puno ito ng pag-ibig kahit sa pagtutuwid sa iba. Marami pong salamat sa patuloy niyong pagtuturo sa amin. Pakaisipin po namin ang mga talatang ito na aming pinag-aralan upang sa ganon makasiguro kami na nagiging magiliw kami sa iba at natutuwa silang nagsasalita kami. Dahil kapag nagsalita kami, hindi kami naninira ng aming kapwa, hindi kami nagsasalita ng masakit, at lalo na hindi namin ginagamit ang salita para makasakit din ang damdamin ng iba. At hindi rin namin gagamitin ang aming mga salita para makapanira. At ganun din, hindi namin gagamitin ang aming mga salita para itaas namin ang aming sarili. Marami pong salamat sa patuloy mong pagpapaalala sa amin na sa araw-araw ng aming buhay, mamuhay kaming kasiyasya at karapat-dapat sa iyo. May the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable unto thy sight, O Lord, my rock and my redeemer. Ng mga bagay na aking iniisip, mga bagay na aking sinasabi, may the words of my mouth, yung salita na namumutawi sa aking labi, and the meditation of my heart, yung pinagbubulay-bulay ng aking puso, be acceptable, maging karapat-dapat sa iyo, Panginoon. Now and forevermore, in Jesus' name, amen and amen. Tanggapin natin ang mga salitang wasto, gaya ng ating Panginoon, ng mga salita niya ay punong-puno ng pagmamahal sa atin. Tanggapin natin na ang mga salita ay magiging pulot-pukyutan sa pandinig ng iba. Maging magiliw ang ating pagsasalita sa pangalan ng Panginoon Kristo.
Tanggapin din ang mga biyayang nakalaan sa atin para sa araw na ito. Maging mananagumpay tayo sa pangalan ng Panginoon Kristo. Marami pong salamat sa inyo na nandiyan at purihin ang Panginoon at salamat sa pagtutuwid ng Panginoon sa ating buhay. See you tomorrow. God bless po sa lahat ng nandito in the first part and the second part po ng ating pag-aaral ngayon. God bless po. I'll see you tomorrow. Bye for now.